Sino yung babaeng yan? Kailan niyo pa ako niloloko? Rose, hindi ko sinasadya. Lasing lang ako nun tapos... Lasing? Tanginang dahilan yan. Sino ba kasing babaeng yan? Saka anong baby yung sinasabi niya? Sorry Rose, buntis si Lynn at ako ang ama. Mahinang sabi ni Eric. Love Me Unfiltered presents Ako ang asawa, pero siya ang mahal? Ako si Rose. At 5 taon na kaming kasal ng asawa kong si Eric. Masaya naman ang pagsasama namin. Pero may kulang. Hanggang ngayon kasi hindi pa rin kami nagkakaanak. Halos lahat na sinubukan at nilapitan namin. Mapadoktor, hilot, pati nga albularyo. Nasubukan ko na rin magsayaw sa ubando. Kaso, wala pa rin. Pero kahit ganon, ramdam ko pa rin ang pagmamahal sa akin ng asawa ko. Hanggang sa isang gabi, tahimik ang bahay. Natutulog na sa kwarto si Eric habang ako naman nagtitimpla ng gatas dahil hindi dinadalaw ng antok. Habang nagsasali ng mainit na tubig sa tasa, napansin kong may umilaw mula sa sofa. Bit-bit ang tasa ng gatas, pumunta ako sa sofa para kunin ang cellphone ni Eric at tingnan na rin kung sino ang nag-message sa kanya. Pero nagulat ako sa nabasa ko. Miss na kita, miss ka na rin ng baby natin. Text message mula sa isang unknown number. Dahil sa pagkabigla, nabitawan ko ang dala kong tasa. Nabasag yon at dinig sa buong bahay ang malakas na kalabog. Naalimpungatan si Eric at patakbo siyang lumabas ng kwarto. Ano yung nabasag? Okay ka lang? Nag-aalalang tanong niya. Hindi ako sumagot. Pero dahan-dahan kong inabot sa kanya ang cellphone niya. Sino yan? Napakunot ang noo niya. Ha? Tahimik siyang tumingin sa screen. Ilang segundo lang, pero parang isang oras ang lumipas. Sino yung babaeng yan? Kailan niyo pa ako niloloko? Rose, hindi ko sinasadya. Lasing lang ako nun tapos... Lasing? Tanginang dahilan yan. Sino ba kasing babaeng yan? Saka anong baby yung sinasabi niya? Sorry Rose, buntis si Lynn at ako ang ama. Mahinang sabi ni Eric. Parang sinaksak yung dibdib ko ng paulit-ulit sa mga narinig ko. Hindi ako makahinga, pero pinilit kong kumalma. Ilang buwan na, hindi siya agad sumagot. Eric, sagutin mo ko. 6 na buwan. Doon na tuluyang tumulo ang mga luha ko. Hiwalayan mo siya. Pero umiling siya. Hindi pwede, Rose. Hindi ko pwedeng talikuran ng magiging anak ko. Paano ko? Ako ba hindi mo inisip? Natahimik siya at napaupo sa sofa. Sorry Rose, mahal kita. Pero matagal ko nang gustong magkaanak. Hindi ko siya kayang talikuran. Parang gusto ko nang maglaho ng mga oras na yon. Gusto kong sumigaw, gusto kong magalit, gusto kong manakit.
Pero hindi ko magawa dahil alam kong may pagkukulang din ako. Hindi ko siya mabigyan ng anak. Rose, hindi ko kayang talikuran ng anak ko kay Lynn. Pero hindi rin kita kayang iwan. Ikaw ang asawa ko at ikaw ang mahal ko. Tiningnan ko siya ng diretso at saka huminga ng malalim. Sige, huwag mo siyang hiwalayan. Mahinahong sabi ko. Napakunot ang noo niya. Ha? Sigurado ka ba? Hindi mo kailangang hiwalayan si Lynn, pero may kondisyon. Ano? Ako pa rin ang pamilya mo. Anong ibig mong sabihin? Sa akin ka uuwi, araw-araw. Pero paano ang baby? Tanong niya. Dalawin mo lang siya kapag weekend pero dapat kasama ako. Walang nagawa si Eric kundi sumang-ayon na lang sa mga kondisyon ko. Lumipas ang mga buwan at parang naging routine na ang lahat. Lunes hanggang Biyernes, nasa bahay si Eric. Parang normal lang, dating gawi, walang nagbago. Pero kapag Sabado ng umaga, sinasamahan ko siya kay Lynn. Minsan doon na rin siya natutulog. Sa una, parang pinupunit ang puso ko sa tuwing magkasama sila. Sobrang sakit na makita siyang hinahaplos at kinakausap ang sanggol sa sinapupunan ni Lynn. Pero kalaunan, nasanay ako. Umabot pa nga sa punto na ako pa mismo ang bumibili ng mga kailangan ni Lynn at ng magiging anak nila. Hanggang sa dumating ang araw ng panganganak ni Lynn. Tahimik akong naghintay sa labas ng delivery room ng ospital habang si Eric hindi mapakali sa kaba at pananabik. Pagkatapos ng ilang oras, narinig namin ang unang iyak ng sanggol. Congratulations, baby boy po, sabi ng doktor. Umiiyak na napatalon sa tuwa si Eric. Ako naman, naluluhang napangiti. Pinapasok kami sa kwarto. Nakita ko si Lynn na hinang-hina pero bakas sa mukha niya ang saya. Nasa tabi niya ang isang malusog na sanggol na lalaki. Nilapitan agad sila ni Eric. Anak ko, umiiyak na sabi niya. Tahimik lang ako habang pinapanood kung paano niya yakapin ang sanggol. Ang pangarap niya na hindi ko maibigay. Rose, tawag sa akin ni Lynn. Gusto mo bang kargahin si baby? Saglit akong natigilan, pero tumango ako. At dahan-dahang kinuha ang bata. Sa mga sandaling iyon, isa lang ang naramdaman ko. Hindi galit, hindi inggit, kundi pagtanggap. Natupad na rin ang dasal mo, sa wakas may anak ka na. Nakangiting sabi ko kay Eric. Ngumiti siya sabay sabing, anak natin, Rose. Umiling ako. Hindi, Eric, anak nyo. May diin pero mahinahong sabi ko. Dahan-dahan kong ibinalik ang sanggol kay Lynn. At sa pag-abot ko, parang ibinalik ko na rin ang lahat ng hindi na para sa akin. Kinuha ko ang bag ko at tahimik na lumabas ng kwarto. Pero sinundan ako ni Eric. Rose!
Mahinang tawag niya. Huminto ako saka nagsalita. Pinapalaya na kita, Eric. Pero ikaw ang mahal ko, Rose. Mahal din kita, Eric. Pero hindi ko pala kaya na may kahati sa puso mo. Sinubukan ko namang tanggapin ang lahat. Sinubukan kong maging supportive sa inyo ng bagong pamilya mo. Pero habang ginagawa ko yun, parang unti-unti akong nauubos. I'm sorry, Rose. Matagal na kitang pinatawad, Eric. At ngayon, pinapalaya na rin kita. Sa huling pagkakataon, niyakap ko ng mahigpit ang asawa ko bago tuluyang lumakad palayo. Lumabas ako ng ospital na mag-isa, pero mas magaan na ang dinadala. Akala ko hindi ko kayang magpatawad. Akala ko mahirap para sa akin ang magparaya. Pero hindi pala. Hindi pala kasi lahat ng pagmamahal dapat ipinaglalaban. Kasi minsan, mas maiging palayain na lang para hindi na lalong masaktan. At para hindi na rin makasakit.